Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama. Ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang soberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. And I love you, Vice President, pero next time po, miski hindi kayo makipagplastikan, yung common courtesy na lang po, para nyo lang awa na hindi na lumala ang hidwaan at tayo makaharap na sa mas malaki pang mga problema ng ating bayan. Mali po talaga. Sorry po. Tama po, nasaktan kayo, Mr. Speaker, pero please lang, dapat proportional ang ganti. I love her to the core. Pero ang feeling ko, I love her dahil hindi siya plastic. At sa politika talaga, that is so refreshing. Dahil sa politika po, ako'y narito sa larangan politika. Dapat nakaharap sa iyan, ganyan, pagtalikod po. Oh, diba? Pero hindi po ganoon si Sarah, kaya mahal natin siya. Pero nung nakita ko po, ang sabi ko, naku naman, my love, my Vice President, ano ba naman yung makipagkamay ka? Hindi ko naman sinabing makipagplastikan ka. Ano nangyari matapos na snap ni Vice President si Speaker? Biglang sinulong itong resolusyon ni Abante. Tao lang na din naman kasi si Speaker. Hindi niyo po naman mapapakakait yan. Hindi ko po dinidepensahan din ang ginagawa ni Speaker. Bakit? Kasi yung kanyang ganti sa kanyang snap, abay, ito naman ay lalabagin ang soberenya ng bansang Pilipinas. Napakarami pong namatay para magkaroon ng soberenya, para magkaroon ng independensa. Ang kalayaan, ang bansang Pilipinas na ang mga dayuhan hindi na po pwedeng magharing uri dito sa ating bayan. Tapos, dahil feeling niya, ganon, inisnab mo ko, sige, palilitis kita sa ICC. Hindi niya naintindihan na kapag ginawa niya yon, balik na naman tayo sa mga panahon na tayo ay aapihin ng mga dayuhan dahil di umano, hindi natin kaya magbigay ng katarungan sa ating sariling mga kababayan. Kaya nga po, tama ang sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga West at yung ating infrastrukturang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama. Ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang soberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. And I love you, Vice President, pero next time po, miski hindi kayo makipagplastikan, yung common courtesy na lang po, para nyo lang awa na hindi na lumala ang hidwaan at tayo makaharap na sa mas malaki pang mga problema ng ating bayan. Mali po talaga. Sorry po. Tama po, nasaktan kayo, Mr. Speaker, pero please lang, dapat proportional ang ganti. At wag mo natin paglaruan yung soberenya na dahilan kung bakit napakadaming mga Pilipino ang inalay ang buhay. Yun lang po.